Janine Gutierrez, di lalayasan ang Pinas para maging international star. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Walang plano si Janine Gutierrez na iwan ang Pilipinas at magsimula ng acting career sa ibang bansa. Nang makapanayam siya ng entertainment press, ay shinare nga niya kung gaano siya ka-proud sa kanyang bagong pelikula na nag-premiere sa 81st Venice Film Festival. Aabangan naman ang paglabas ng kanyang movie sa sinehan sa Pilipinas sa kanyang pelikula na obra ng award-winning director na si Direk Love Diaz. At sa kabilang banda, Kyle Estrada hindi lang basta anak ni Janice, napakahirap pala. Napatunayan ng kapamilya actors na si Kyle Estrada na hindi biro at napakahirap ng trabaho ng mga artista sa entertainment industry. In fairness, itinuturing na ngayon ang anak ni Janice de Belen at Jan Estrada bilang isa sa pinakamagaling na actress sa mundo ng telebisyon at pelikula. Nagmarka ng bonggang-bongga si Kyla sa mga manonood bilang natural at matalinong actress sa mga ABS-CBN series na Linlang and Can't Buy Me Love. Na-interview ni Luis Manzano ang actress sa YouTube vlog nito at dito nga naibahagi ng dalaga kung paano siya naghahanda para sa kanyang mga role na mga intense at matitinding confrontation scenes. For me, it depends. I think isolating yourself helps a lot. Parang it's sort of keep yourself in focus. I feel like that helps get the emotions ready. Pahayag pa ni Kyla. Dagdag pa niya, I like to go into emotional journey of the character and see how I can relate to that. If I find that common ground, then it's a lot easier for me to sort of do the scenes because even for me it feels surreal. Sa tanong ni Luis kung ano ang feeling na nakagawa na rin siya ngayon ng sarili niyang name sa showbiz industry at hindi lang basta anak ni Janice at Jan, I was honestly so emotional and I was so overwhelmed. Lagi kong sinasabi na I'm just really so grateful na ganun yung naging response kasi parang na-validate ako yung hard work ko. It what inspires me to continue doing what I love to do because there are people who really appreciate it. So I feel like it makes it so fulfilling for me. And parang nabavalidate na tama yung choices ko in life. I'm super happy. Lahat pa na actress sa loob lamang ng halos 4 na taon sa industriya. Marami nang nagsasabing mabilis ang pag-akyat sa Kyle Estrada. Sa estado ng kinalalagyan niya ngayon, ano-ano ang mga discoveries niya sa kanyang career mula nang magsimula siya noong 2021. I knew it was gonna be challenging and never ko naman naisip na what my parents do it's so easy. Never ko naman siyang naisip na ganon. But when I started taping, when I started working, that's when I realized ang hirap nito. Like it's not an easy job that ours. The emotional, physical, mental, it can be draining and exhausting. It's not really no joke kaya hanga ako sa mga artista na sunod-sunod yung ginagawa na talagang everyday mabibigat and also like my mom and my dad raising us at the same time doing this. Aniya pa. Tungkol naman sa kanyang dream projects, dream role ko is to be in an action film or like an action genre. Yun talaga, that's my ultimate dream. I feel like I have to now, though horror or action, so something around the psycho-thriller genre or action. Pahayag pa ng dalaga na sigurado nga hakot din ng Best Actress Award tulad ng kanyang inang si Janice de Belen at kanyang amang si Jan Estrada. At habang sa kabilang banda naman, Milay Contiveros, Shell's daughters from Bashers. Ibinahagi ni Milay Contiveros kung paano niya ginagabayan ang mga anak na sina Mela 10 at Stella 7 pagdating sa Bashers. Noong 2023 nabatikos ang anak ni Milay na si Mela dahil hindi nagustuhan ng ibang netizens ang tinura ng bata patungkol sa ina. Noong 2022 nagbanta si Milay na idedemanda ang basher na nagbibitaw ng panlalait kay Mela. Sa eksklusibong panayam ng PPH or Philippine Entertainment Portal, kay Milay na ikwento nitong mismo si Stella ang nagtatanong kung may nambash ba rito. Nakakatawa si Stella pag sinasabing may nambash. Sabi ko wala naman, saad ni Milay. Lately ay wala raw siyang nakikitang kritisismo patungkol sa mga anak. Ang nababasa raw ni Milay ay mga positibong feedback patungkol kina Mela at Stella. Madalas kasing mag-post sa Instagram si Milay ng mga pagkakataong kasama niya ang mga anak
Tulad halimbawa ng Buwan ng Wika, kung saan makikitang nag-rap si Mela sa isang production number, habang si Stella ay kasama sa ibang dance number. Mayroon ding po si Melay, bersyon ng magkapatid sa viral na Maybe This Time Challenge. Kahit sina Jericho Rosales, Kezzy Tindingan at RC Munoz ay napapakomment sa post ni Milay. Marami rin ang nasasabing namanan ng magkapatid ang pagiging kwela at aktibo ni Milay. Proud na reaksyon ni Milay, natutuwa lang kami na marami ang natutuwa sa kanila. Nakapanayam ng Pipsi Milay sa Preview Bowl 2024 na ginanap sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City noong September 6, 2024. Kadit ni Milay ang mister niya si Jason Francisco. Sa Preview Bowl habang ang kanilang mga anak ay naka-check-in sa hotel, si Milay ay cover girl ng preview noong January 2024. Kaya naman mga bashers dyan, mag-ingat kayo kung ayaw ninyong masampahan ng kaso dahil makikita talagang seryoso ang komedyante sa kanyang binitawang salita o katagan. Kung ayaw ninyong makabayad o mabilanggo, itikom ninyo lang ang bibig ninyo at huwag magbibigay ng mga negatibong komento. Bakit pa kasi binabash ang mga bata? Ang cute nga nilang tingnan. Sa murang edad makikitang sila talaga ay matalino dahil base sa obasyong nakita, sila ay curious sa maraming bagay. Kumbaga sila ay gutom sa kalaman na siyang sumisimbolo sa pagiging maalam at mautak na tao. Kaya naman imbis na i-bash ay komplemento ninyo. Wala naman sigurong mawawala. Suportahan at rirespetuhin ninyo ang mga batang ito. Bilang ina, paniguradong nasasaktan na din si Milay. Kaya umantong sa desisyong kakasuhan ang sinumang magbibigay ng mga masasakit at masasamang salita ukol sa kanyang anak o dalawang dalaga. Kaya naman mga kabashers, mag-ingat kayo kung ayaw ninyong masampahan o mabilanggo. Kaya uulitin ko, mag-ingat kayo at maging positibo sa inyong mga komento. Maging maalam sa inyong mga salita at sa inyong mga galaw. Kung ang ayaw ninyong masayang at ma-spend ang ilang araw o oras o buwan at ilang taon sa bilangguan. Sa kabilang banda, patuloy na mapapanood si Milay sa Kapamilya Morning Talk Show na Magandang Buhay kasama ang co-host na sina Jolina Magdangal at Regine Velasquez. Alam nyo yung pinakamagandang patience is a virtue. Abangan nyo lang ng abangan yung fresh episodes sa Magandang Buhay dahil sooner or later magkakatuon tayo ng fresh episodes. Aniya pa, nang kamustahin namin ang pagkakaibigan nila ng kanyang co-host, sabi ni Milay na laging bukas ang kanilang komunikasyon nilang tatlo. At habang sa kabilang balita naman, gigis na bigyan ng ina, sana nung nasa tiyan ka pa lang, pinakuha na kita. Hindi makakalimutan ng kapamilya singer-actress na si Gigi Dilana ang pinakamasakit na salitang sinabi sa kanya, yumaong ina. Ilang beses napaiyak ang dalaga sa panayam sa kanya ng TV host, actress at content creator na si Tony Gonzaga. Sa isang bahagi ng vlog na pag-usapan ang tungkol sa mga magulang ng walang sawang pagpapadala at pagpapayo sa mga anak para sa ikakabuti ng kanilang buhay. Alam mo yung mga sinabi sa atin ng mga magulang natin, hindi natin makakalimutan yan, the good and the bad. Ano yung pinakamandang nasabi sa iyo ng mami mo? Naaalala mo pa ba? Ang tanong naman ni Tony kay Gigi, lagi kang magdasal, lumingon ka sa pinanggalingan mo. Mahalahin mo lahat taong nakapaligid sa iyo.